Palakpakan po natin ng Panginoon. Isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Yun na po yun. Parang walang kagana-gana. Palakpakan po natin yung Panginoon. Sige po, malakas pa po para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Napakasarap magpuri sa Panginoon. At minsan talaga pag nasa mundo tayo, ramdam na natin yung pakiramdam na tayo nagpupuri sa sa langit. Sino dito gusto nang mapunta sa langit? Amen. Hoy. Hindi. Saktuhan lang. Rapture pag nag-rapture. Pero ibig sabihin, lahat naman tayo mapupunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, mapupunta ka rin sa langit. Magkasama tayo. Sabay-sabay tayo. Hindi ka maiiwan, no? Kung mag-rapture man, sama-sama tayo. Amen. At magpupuri tayo sama-sama doon sa langit. Amen po ba? Gusto niyo po ba yun? Nagpupuri tayo ng walang humpay? Ay, ba't biglang humina? Diba? Amen. Yun po yung natin. Yan po yung maganda pa nag-worship tayo. No? Yan yung isang bagay dito sa mundo na madadala natin sa langit. Diba? Yung pag-worship natin. Yung mga pera, yung mga kayamanan sa mundo, yung madadala yan. Pero yung worship, sinasabi sa Bible, pagdating natin sa langit, kasama natin yung, dadali natin yung sa langit, at forever natin gagawin yun. No? Kaya yung pag-worship natin dito sa lupa, yan yung pagpa-practice natin ngayon, dito. Kaya dapat marunong ka mag-worship, no? Para baka pagdating mo sa langit, hindi mo alam kung paano mag-worship, no? Kasi dinisign po tayo ni Lord to worship. Tandaan niyo po yan, para i-worship natin yung ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, ngayong umaga po, sa mga nasa online, kamusta po kayo dyan? Shoutout po sa inyo. Okay, so, ngayong umaga, pag-aralan po natin yung patungkol sa takot. Sino natatakot dito ngayon? Tingnan mo mga katabi, mukha bang takot yan? Sino yung takot magutom no? Marami tayong mga kinakatakutan dito sa mundo na to, no? Kasi nga, syempre, lalo, asawa! Narinig ako asawa. Sa online nga tayo, no? Okay, marami tayong kinakatakutan, no? Iba-iba po. Hindi mawawala ang takot dito sa mundo na ito, no? Hindi mawawala yung takot dahil nasa mundo pa tayo. Part po yan ng ating buhay dito sa mundo, yung matakot. Okay, pero dito sa verse na babasahin po natin ngayon, ito yung isang verse na maaaring paborito ng lahat or naririnig ng lahat, na nabanggit ni King David. Okay, yung Psalm chapter 23 verse 4. Actually, yung Psalms chapter 23, maganda po yan yung verse po na yan, patungkol sa shepherd and sheep. But mag-focus lang po tayo dito sa Psalms chapter 23 verse 4. Let's open our Bible in Psalms chapter 23 verse 4. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 23 verse 4. GNT, yung po natin dyan, Good News Translation. Ito po yung kukuha natin. Though kahit ano pong translation yan, pero ito po yung nagustuhan kong translation dito po sa Sabay-sabay natin mabasahin, maikli lang naman po. Hindi ito na lang po yung GNT. Okay, 1, 2, 3. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. Patuloy nga na mangusap ka sa amin at hayaan mo ng yung banal na spirito ang aming marinig sa iyong mensahe. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi matakot sa kung ano man na mga kinakatakutan namin. And I pray, Panginoon, na sasamahan mo kami, Panginoon, at i-reveal mo yung message sa amin ngayong umaga po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Okay, so, ito po dito makikita natin yung, kung titignan nyo, metaphor po siya. No? Pag sinabing metaphor, hindi siya literal na masasabi natin na ito yung literal na sinasabi niya. Pag metaphor, ito po ay figure of speech. Figure of speech ng po ito? Or metaphor ng ano? Metaphor yan ng isang shepherd at ng isang sheep. Ibig sabihin, kinumpara. Okay? Pag sinasabi kasi nating figure of speech, mayroong pagkukumpara. Halimbawa, metaphor, simile, di ba? Pagkukumpare yan. Now, yung metaphor dito is yung kinumpare ni David yung sarili niya sa isang sheep. At yung Diyos naman natin sa isang shepherd. Okay? So, doon natin makikita yung comparison. Bakit? Ito kasing si David, siya ay shepherd. Before, bago siya maging hari. Okay? Nung bata siya, talagang shepherd boy po siya. Siya ay nag-aalaga ng tupa, siya ay nagpapakain ng tupa, as in talagang siya ay nagli-lead sa mga tupa. So, shepherd siya. Ngayon, bilang shepherd, naiintindihan niya kung ano ang ginagawa ng shepherd. At naiintindihan niya kung ano yung mga ugali ng sheep. Okay? Ibig sabihin nun, sa tagal-tagal ng kanyang buhay bilang isang shepherd, alam niya kung ano yung galawan ng shepherd and sheep. Okay? Yung shepherd and sheep relationship.
O, di ba? Puro sheep. Di ba? So, ganun din. Kinumpara niya yon yung shepherd and sheep relationship doon sa God and sa kanyang mga tao relationship. So, may comparison po na ginawa. Ang comparison na ginawa niya is, ayun nga, naniniwala siya na kahit na dumaan daw siya to the darkest valley, hindi siya matatakot. Bakit? Ang sabi niya, yung shepherd na naandun ay kasama niya, at the same time, poprotektahan siya. Ganyan po ang gawain ng shepherd. Alam natin ng shepherd, hanggat maaari, di ba, poprotektahan niya, sasamahan niya palagi yung sheep. Hindi niya pwedeng iwan yung sheep. Maliligaw ang sheep kapag iniwan niya. Okay, kung saan magpupunta yung sheep pag iniwan niya. Ang isa po sa pinaka masasabi nating ang pangit na word, pinakatanga na hayop is sheep. Kasi sila, pag walang naglilid sa kanila, kung saan nagpupunta yan. Kahit na alam na nilang may ilog dyan, pupuntahan pa rin yan, lulublob pa rin niya yung tubig, yung mukha niya dyan. Ibig sabihin lang po niyan, mga kapatid, alam niya yung ugali ng sheep, alam niya kung ano yung meron yung sheep. So alam niya kung papaano tutulungan yung sheep. So ganoon din yung Diyos, alam niya yung pangangailangan ng tao. Parang tayo, bilang mga tupa, kinumpare nga po tayo sa mga tupa, alam niyang ng Diyos kung paano tayo tutulungan. Now, nakita po natin dito, no? Itong verse na to sa Psalm, ang nagsulat niyan si David. Okay? Ang nagsulat po niyan si David. So, ibig sabihin niyan, nung sinusulat niya yan, meron po siyang nasa heart niya. Ibig sabihin, meron siyang hugot. Alam niyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, lahat ng nakasulat sa Bible, lahat ng author na nagsusulat dyan sa Bible, meron silang palaging tinatawag natin na hugot. Sinulat nila yung verse na yan, nasulat nila yung chapter na yan, nasulat nila yung kanta na yan, nasulat nila yung letter na yan, dahil meron silang pinaghugutan. Hindi masusulat yung verse na yan or yung chapter na yan sa Bible kung wala silang pinaghugutan. Okay? Kumbaga, wala silang parang parang yung pinaghugutan nila, yung mga pinagdadaanan nila, okay? O kaya man kung ano man yung mga nararanasan nila. So usually, nabuo ang Bible, nasulat ang Bible dahil sa hugot ng author. Okay? Dahil sa kung ano yung nasa heart ng author. Yon yung nasulat. Siyempre, by the guidance of the Holy Spirit. Ngayon, dito, meron siyang hugot. Alam nyo, nasabi ito ni David kasi, siyempre, marami na siyang pinagdaanan sa life niya. Simula pa lang nung shepherd boy siya hanggang sa naging hari siya. Lalo nung naging hari, marami siyang pinagdaanan. No? Marami siyang pinagdaanan na wars, marami siyang pinagdaanan na mga problems, marami siyang mga pinagdaanan na iba't ibang mga pagsubok sa life, kaya niya nabanggit to. Yun yung tinatawag nating hugot. Kaya niya na isulat itong Psalm 23, yung chapter na ito, at nabanggit tong Psalm 23 verse 4, dahil sa kanyang pinagdaanan. At dahil sa kanyang pinagdaanan, yung nasa heart niya, nasulat niya po yun sa pamamagitan ng kanta. Actually, kanta po yan. Ang Psalm, yan po yung kanta na ginagamit ng mga Hudyo before sa Old Testament para, syempre, kumbaga meron silang, yan yung songbook nila. No? Yan yung ginagamit nila na kanta para mag-worship sa ating Panginoon. So yan po yung songbook. Kasama yan doon sa pagkinakanta nila. So yan po yung hugot ni David nung time na yun na sinusulat niya yan. Kaya ang Psalm, punong-puno po yan ng hugot. Pag nagbasa kayo ng Psalm, punong-puno yan ng hugot ng iba't ibang mga author. Hindi lang po si David yung author ng Psalm. Marami po yan at iba't iba ng hugot po yan. Merong iba nagrereklamo sa Diyos, di ba? Yung iba talagang nagpupuri naman sa Panginoon, punong-puno ng thanksgiving, punong-puno ng kasiyahan, joy, no? Praise, ganyan po yung Psalm. Iba't iba po yan, halo-halo yan. Pero sa part na to, nakita natin dito na maganda yung pinakita ni David na dito na hugot niya. Ang sabi niya, sa mga pinagdaanan niya at sa pinagdadaanan niya sa kasalukuyan, kahit dumadaan siya sa deepest darkness ng kanyang life, hindi raw siya matatakot. Bakit? Kasi naniniwala siya, kasama niya yung Diyos. Ang nakalagay doon, for you are with me. And then, sabi, poprotektahan siya. Now, sa ating mga buhay, mga kapatid, ano ang hugot natin sa life natin? Dumadaan tayo ngayon sa mga kung ano man pong mga nararanasan nyo sa life nyo, maganda man po yan or hindi. So, meron po yung hugot. Kung ano man po yung sasabihin nyo sa Panginoon, depende po yan. May pinagdadaanan ko yung ngayon, ano yung magiging respond nyo po dan? Etong si David, nakita po natin, ito yung naging respond niya po dito sa lahat ng pinagdadaanan niya. Nasabi niya po itong bagay na ito. Kayo, kung dumadaan na po kayo sa deepest darkness ng life nyo, masasabi nyo pa rin po ba to? Kaya nyo pa po bang sabihin yan? Si David, nasabi niya yan, unang-una sa lahat, dahil napatunayan na. Napatunayan na po
na kahit dumaan siya sa deepest darkness, kasama niya yung Diyos. Poprotektahan siya ng Diyos. Tingnan nyo kasi, di ba? Natalo niya si Goliath. Isa sa hugot niya yon, kaya nabanggit niya to. Natalo niya po si Goliath. Yung higanteng si Goliath. Okay, nakita po natin dito na sa una pa lang, bata pa lang siya nun, pero natalo niya na yung higanteng si Goliath. So, siguro nung iniisip, nung sinusulat niya to during that time, naiisip niya yon, yung time na natalo niya si Goliath. Naisip niya yon, na kasama ko yung Diyos. Poprotektahan ako ng Diyos. Okay? So, alam naman natin, natalo niya si Goliath. Amen po ba? Natalo ni David si Goliath. At yung sumama kay David, natalunan si Goliath, same din po yung Diyos na sasama sa inyo. Yun po yung maganda doon. Hindi nagpalakpakan po natin yung Diyos. Hindi nagbago yon. Yung same David na nagsulat nito, kung sino yung nasa loob niya, yung sino iniisip niyang Diyos na makasama niya, yun din po yung Diyos na kasama natin ngayon. Yung Diyos na tumulong kay David para talunin si Goliath is the same God po. Natutulong po sa inyo na kung ano man po mga pinagdadaanan natin ngayon na battle. Okay, so yun po yung maganda po dito, hindi nagbabago yung ating Diyos. Ang maganda yung Diyos noon, hanggang ngayon ay Diyos pa rin po natin ngayon. Wala pong pagbabago sa Kanya. Yung Diyos na tumutulong, sumasama sa Kanya mga lingkod noon, siya pa rin po yung Diyos ngayon. Kaya, ito pong verse na ito dapat yung panghawakan po natin. Naniniwala ako, ito po yung mensahe sa inyo ng Diyos ngayon. Sa mga, hindi ko po alam pinagdadaanan nyo, though matagal na po itong sinulat, pero itong verse po na ito po yung pangungusap sa inyo ni Lord ngayon. Panghawakan nyo po ito. Panghawakan nyo po itong verse na ito. Tulad ni David. Si David po, lingkod na ng Diyos. Pero nakita natin, dumaan pa rin siya sa deepest darkness. Actually, napakarami niyang pinagdaanan. And right now, tingnan po natin, mas lalo pa po nating alamin, okay? Itong teksto na to, mas lalo pa po nating suungin, alamin, yung mga iba't ibang ibig sabihin po ni David patungkol po dito sa verse po na ito. Unahin po natin dito. Kailangan, sa verse na ito, kailangan makita natin na i-acknowledge po natin yung darkness. Sa life natin, dito kay David, sa una, in-acknowledge niya yung darkness eh. In-accept niya na merong darkness sa life. Nakuha niyo po? Alam niyo, magandang ilagay natin yan palagi sa isipan natin. Sa buhay natin, lagi nating isipin, pwedeng-pwede tayong dumaan sa deepest darkness ng life natin. Kasi ang sabi niya, sa ibang translation, na alam natin, ang sabi dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though, ibig sabihin, sa hugot niya na yon, alam niya na kahit na dumaan siya doon sa darkest valley or deepest darkness, kasama niya yung Diyos. So dito, tinatanggap niya, sa una pa lang makikita mo na tinatanggap niya, ina-accept niya, ina-acknowledge niya na merong pagdadaan ng darkness, na meron talagang dadaan ng darkness sa buhay. Amen? Dapat yan po yung maging attitude po natin sa life natin. Huwag mong isipin na magiging smooth lahat sa buhay mo. Huwag mo isipin na magiging maganda, maayos lahat ng journey mo. Ang sabi kasi, di ba, even though I walk, naglalakad. Walking means, meron kang ginagawa. Walking means journey. Naglalakad nga, even though I walk, hindi naman isipin, even though I stay, walang sinabing ganon. In the valley of death, hindi siya mag-stay doon. Okay? Ang life, pinapakita niya, even though I walk, ibig sabihin, ang life ay journey. Ang pananampalataya ay journey. So even though I walk, kahit naglalakad ako, nag-journey ako, okay, marami kang pagdadaanan. Kaya nga pagdadaanan walk. Dadaan ka sa deepest darkness. Okay? Kahit na naglalakad siya, nakita po natin dito, hindi raw siya matatakot. Okay? So, meron po tayong journey. Nasa journey po tayo mga kapatid. Sabay-sabay po tayo. Amen po ba? Simula nung tinanggap natin yung ating Panginoon, actually kahit di nyo tinatanggap yung Panginoon, the fact na nabuhay po kayo dito sa mundo na ito, meron tayong kanya-kanyang journey. At mas lalong naging maganda yung journey natin, simula nung nakilala natin yung ating Panginoon. Amen. Pero, nung kinilala natin yung ating Panginoon, mas humirap. Amen po ba o amen? Di ba? Totoo naman po. Sino dito nung tumanggap kay Kristo, mas lalong nahirapan sa buhay? Sino dito nung tumanggap kay Kristo, mas lalong parang, Lord, bakit ganito? Bakit parang, akala mo lang yun. Kasi nung tinanggap mo si Kristo, hindi mo in-acknowledge na meron pa ring darkness. Sino ba nagsabing mawawala yung darkness pagkatapos mong tanggapin si Jesus? May nagsabi ba? Wala naman. Dito, in-acknowledge ni David na mapakasyano ka o hindi. Di ba?
Kahit sabihin mo na kasama mo yung Diyos, pero dadaan ka pa rin sa darkness. Yan po yung gusto ko ipunto dito. Okay, dadaan po tayo sa darkness. Hindi po mawawala yan. Kahit Kristiyano ka pa. Kahit Kristiyano ka pa. Meron po tayong pagdadaanan na darkness. Now, ang darkness din po kasi, ito po ay isang metaphor. Hindi siya literal na dark. No? Nung sinasabi niya po ito, metaphor po ito, hindi po literal. Okay, metaphor siya in a way na even though, kahit na dumaan ako sa darkness means, bigyan ko kayo ng sample. Ang darkness, ang isang ibig sabihin po niyan is kalungkutan. Pag madilim, gloomy. Di ba, nung may bagyo, madilim, ang ulap. Ang lungkot, di ba? Sino masaya? Siguro kung meron kang, anong tawag doon, yung person who loves rain. Basta yun, may ganun, di ba? Ako gusto ko yun eh. Pero depende. Pero pag nakikita mo, very gloomy, tas ano, di ba, ang lungkot, parang ang dry, ang tamlay. O ito, tingnan nyo, isang malungkot na patunay na yung darkness ay malungkot. Sa FB, pag may namatayan, anong kulay nung profile picture nila? Pink? Beanie? Anong kulay? Itim. Darkness, ibig sabihin po niyan, pag itim, pinapakita niya na nagluluksa sila. Amen po ba? Kalungkutan. Even though, darkness, isipin nyo, ang darkness, yan po yun, kalungkutan. Marami po ibig sabihin ng darkness, mga kapatid. No? Marami yung ibig sabihin. So, isang ibig sabihin nun is kalungkutan. Yung darkness. Even though, dumaan ako sa kalungkutan, yan po yun, darkness. Okay, papalawakin ko po sa inyo yung tema ng darkness. Even though na dumaan ako sa kalungkutan, I will fear no evil. Ano pa? Ang darkness. So, doon na rin naman tayo sa kamatayan. Di ba? Pag profile picture itim, ano ibig sabihin nun? Kamatayan. Itim. Di ba? Anong kulay ni kamatayan? Di ba may mga ganon si kamatayan, si Grim Reaper, di ba? Itim. Pero hindi forget palagi naka-itim, di ba? Ako mahilig ako sa itim eh. Hindi, ang ibig sabihin nun, itim, kamatayan. Ulitin natin, i-paraphrase ulit natin yon. Yung darkness na yon, ipasok natin doon. Even though na dumaan ako sa kamatayan o bingit ng kamatayan, I will fear no evil. Nagigets nyo po yung point ko? Ano pa? Darkness. Ano pa yung darkness? Sino dito nung bata takot sa dilim? Or kahit ngayon matanda na, tingnan mo mga katabi mo. Yung pag nasa kwarto ka, di ba, iniisip mo may mumu sa ilalim ng di ba? Okay, aman yung tipong, yung nasa sala ka, tapos papatayin mo yung ilaw, tapos tatakbo ka agad na gano'n dahil takot na takot ka, di ba? Kasi nga, madilim. Kasi natatakot tayo. Ba't natatakot tayo sa dilim? Ano man dahilan? Ano ba nakakatakot sa dilim? Kasi nga, lumaki tayo, akala natin, pag madilim, may mumu. Ano ang ibig sabihin ng darkness ngayon? Sa sinasabi ko, mumu. Evil spirit. Bad spirit. Pag sinabing darkness, ang ibig sabihin niyan, pumapatungkol yan sa evil. Kadiliman. Amen? So, paraphrase ulit natin. Even though I go through or I walk doon sa evil, okay, sa darkness, doon sa madilim na lugar na yon, o sa lugar na punong-puno ng evil, I will fear no evil. Amen po ba? Darkness, nakita nyo? Yan po yung makikita natin, no? Pag madilim, may bad spirit. Dahil doon naman talaga, pag darkness naman talaga, alam natin, ang darkness, sa evil yan. And then yung light, sa Diyos. Magkabaliktaran lang. Contrast. So nakita po natin dito, ang darkness, ang isang ibig sabihin niyan ay evil. Okay? Nakita natin, kalungkutan, death, evil. Ano pa yung darkness? Pag madilim, nakakakita ba kayo ng maayos? Hindi. Pag madilim, siguro patayin yung ilaw, pag nawala ng kuryente. Pag naglalakad kayo, uncertain. Hindi nyo alam yung nilalakaran nyo. Baka mamaya meron kayong maapakan ng ahas. Baka mamaya tapilok kayo. Mamaya merong bangin, malaglag kayo. So isa pang ibig sabihin ng darkness, uncertainty. Madilim. Hindi mo alam yung nilalakaran mo. Nakakatakot ba yun? Hindi. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo, uncertain ka sa mangyayari sa'yo. Yan din po ibig sabihin ng darkness. Madilim. Hindi mo alam yung lalakaran mo. Okay? Nakita nyo, napalawak natin yung word na darkness. Ganyan po yung ibig sabihin ni David. Lahat-lahat na po yan. Lahat-lahat na ng pinagdadaanan mo.
Okay? Ang sabi niya, kahit na dumaan ako dyan, okay, ang pinupunto niya dito, kahit na, sa Tagalog, kahit na dumaan ako niyan, hindi ako matatakot. Amen. Ganyan din po ba yung attitude nyo? Kahit na dumaan ako sa kalungkutan, kahit na dumaan ako sa bingit ng kamatayan, kahit na dumaan ako sa uncertainty, kahit na dumaan ako sa mga nakakatakot na pangyayari sa buhay ko, hindi ako matatakot. Nasasabi niyo po ba yun? Dapat po, mga kapatid, ganyan yung maging heart po natin. No? At dapat, tanggapin natin yun. Tanggapin natin yun. Darating ka sa life, darating ka sa part ng buhay mo na malulungkot ka. Hindi palaging masaya. Tandaan niyo po yun. Pag inisip mo palagi na palaging masaya, mas malulungkot ka kapag nalungkot ka. Parang sa relasyon, kapag inisip mo, kapag tinanggap mo, kapag in-expect mo na sa isang relasyon palagi lang masaya, masasaktan ka. Nasasaktan ka talaga. Narinig ko po yan sa counseling. Pag in-expect mo na pag nag-asawa ka, you will live happily ever after. Hindi po totoo yun. Amen. Ang lakas na na. Sino nagsabi? Totoo naman. Hindi, totoo po yan mga kapatid. Hindi, totoo po yun. Totoo po yun. Narinig ko po yan sa counseling. Kasi yan yung sinat sa mind natin sa mga sa ano tawag dito? Fairy tale. Pag nagsimula yung love story, you will live happily ever after. Ang tanong, totoo ba yun? Hindi po. Totoo po. Hindi po siya totoo. Hindi po siya totoo. Hindi forever ganon. Hindi forever masaya. Kaya kapag in-expect mo na ganon, in-expect mo na magiging masaya ka, lahat ng pagpasok mo ng relasyon, puro saya na lang, mas masasaktan ka. Kasi in-expect mo masaya palagi Hindi po ganon. Ito po yung point ko po dito na i-accept mo yung realidad na hindi sa lahat ng pagkakataon okay. Hindi sa lahat ng pagkakataon masaya. Sabi nga naging Solomon, may time for everything. May time ng kasiyahan, may time ng kalungkutan. May time ng pagtawa, may time ng pag-iyak. Hindi niya sinabi na palaging masaya. Palagi may kalungkutan. Wala pong ganun. Ang gusto ko pong iset nyo sa mind nyo ngayon, hindi sa lahat ng pagkakataon, okay. Amen. Sa relasyon, sa trabaho, sa pag-aaral nyo, sa ministry, sa life nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, okay. Darating at darating ka sa point ng life mo na meron kang pagdadaanan na kalungkutan. Hindi puro kasiyahan. At yung life natin, tanggapin din natin. I-accept din natin, tulad nun, yung kamatayan. Kamatayan. Darating at darating pa rin sa buhay natin na merong mamamatay. Pag hindi mo in-accept yun, kapag hindi ka prepared doon, mas masasaktan ka. Kaya dapat sineset na natin yung mind natin na yung kamatayan, part ng buhay yan. Sabi rin ni Solomon, ang panahon ng pagkabuhay at panahon ng pagkamatay. Alam niyo yun, na sineset na natin, ito yung realidad may pagkamatay Pumasok yung kasalanan Hindi naman tayo dadaan sa deepest darkness na yan kung hindi pumasok yung kasalanan. Kundi kinain nila Eva at Adan yung prutas na yun. Bakit? Sino ba may kasalanan? Tao pa rin naman Kaya lahat ng suffering sa mundo na ito, huwag mo sisihin ng Diyos. Sisihin mo yung tao na gumawa kung bakit pumasok yung suffering. Tsaka si Satan, syempre. Baka yung tao lang, minsan kasi, inisip mo, babae ka kasi. Diba? Si Eva, alam mo, sa Bible school, isa yan sa pinakamasarap. Hindi naman pag-usapan namin sabi ko, sino nga talaga yung may kasalanan? Babae o lalaki? Doon sa pagkain ng prutas. Babae, lalaki. Nagde-debate sila. Hindi lalaki, hindi babae. Babae talaga, tingnan mo hanggang ngayon. Ano mo yung mga ganun? Nag-away-away na. Talagang babae, yung babae naman walang magawa. Totoo po ba? Sino may kasalanan? Babae o lalaki? Balaki, ano? Lalaki daw. Sino ba yung kumagat? Sino yung nauna? Babae. Sino may kasalanan? Lalaki pa rin. Yan ang problema kasi Kami na nga may kasalanang kayo na nga may kasalanang babae. Kami pa rin na may kasalanan. Hindi, joke lang po. Para may hugot yun Hindi, ang point doon is,
Ano ba, sino ba talaga? Ito kasi si Eva eh. Siguro, ito kasi si Satan naman. Kaya at the end of ng debate, ang huli na lang may kasalanan, si Satan na lang. Di ba? Yun yung laging pag sa Bible school kapag yun yung pinag-uusapan, sino ba may kasalanan? Si Eva, si Adan. Nag-aaway pa yan. Hindi, ganito. May mga theological ganyan, background pa yan. Tapos, bandang huli, dahil wala nang sige na, si Satan na lang. Si Satan naman, ba't ako? Lagi na lang ako. Pag nawala ng kuryente, ako may kasalanan. Bihira, gawa na naman ng kaaway to. Hala, napalatan na naman ng gulong. Gawa na naman ni Satan to. Si Satan palagi sinisisi no? Parang may kanta siya, ako ang nakikita. Di ba? May ganong kanta, di ba? Lagi na lang daw siya yung nasisisi. Pero may part yung tao. Si Eva, siguro si Eva, kung kung fan ng Bini yan, kainin mo tong prutas, sasabihin ni Eva, ka muna, gaganon mo na yung kay di ba? Kay Satan, ka muna, gaganon pa yon. Yung mga matatandi, di nakarelate po doon, no? Buti na lang wala pang Bini na, di ba? No, ayan, yan kayo pag Bini ang pinag-uusapan no? So, buti na lang di pa uso yung Bini nun, no? Siguro sasabihin ni Satan, gaganon din siya, no? So, ang point ko dito, no? Pumasok kasi yung kasalanan Pumasok yung karumihan Kaya nagkaroon ng darkness. Hindi naman plano ng Diyos yung darkness Sino pa nagsabing ang plano nga ng Diyos, 'di ba? Sabi, let there be light. Kasi nga kadiliman na nga Kadiliman na nga yung bumabalot 'Di ba? Kaya nga nagbigay siya ng let there be light. Sabi niya ba, let there be darkness? Meron yung separation pag gabi. Pero ang point, light. Pero, nung pumasok si Satan, pumasok yung darkness. Kaya lahat ng darkness na pinagdadaanan natin, galing po yan kay Satan. Dahil ang darkness, hindi yan nanggagaling sa Diyos. Light ang nanggagaling sa Diyos. Ang darkness kay Satan. Kaya nga sinasabi, he is the prince of the darkness. Sa world na to. Diba? Ang world nga na to, diba, ginawa to, ang metaphor sa world na to, darkness. Dark world. Madumi. So yan po ang nangyayari ngayon. Madilim po ang ating mundo. Madilim ang ating mundo. Pero nakita po natin, ang maganda naman dito, kahit dumilim ang ating mundo, hindi natapos doon nung pumasok yung kasalanan. Merong dumating na light. At yan po yung ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin yung Panginoon. Hindi na natili yung darkness. Kaya, masasabi natin to na even I go through the deepest darkness, I will not be afraid. Bakit? Kasi merong light. At yun po yung Panginoong Jesucristo na kasama natin. Amen po ba? Yung liwanag, magliliwanag ng Diyos. Siya yung magliliwanag sa buhay natin. Na halimbawa, okay, sige, merong kalungkutan, pero yung Diyos yung magpapalit ng kalungkutan sa kasiyahan. Amen? Oo, malungkot tayo. Pero yung light na yon, okay, napapasok doon sa buhay natin, siya yung magbibigay sa atin ng kasiyahan. Papalitan ng joy, yung sadness. Yung mourning, into joy. Yung darkness, yung evil, wala na yan. Dahil sa light. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, napagtagumpayan niya na yung kamatayan. Doon, sa libingan. Ba't ka pa matatakot sa kamatayan? Yan yung isang reason kung ba hindi tayo natatakot sa kamatayan, dahil nasa atin yung light. Dati may darkness, sa kamatayan, takot tayo, pero ngayon hindi na. Sino pa dito takot sa kamatayan? Minen, nakakatakot yung kamatayan in a way na, alam mo yon, hindi mo alam kung paano ka mamamatay, di ba? Kasi hindi natin alam. Kaya nga may uncertainty, hindi natin alam. Di ba? Lahat na lang ang gusto mamatay. Sana mamatay na lang kami, tulog, tas mamamatay ka na lang. Hindi naman ganun lahat Pero ang point dito, hindi ka natakot mamatay kasi alam mo yung light nasa iyo na. Alam mo na sa langit ka na mapupunta pag namatay ka. Yun po yung ibig sabihin nun. Amen? Papalakpakan po natin yung Panginoon. Yun po yung ibig sabihin na kapag nasa iyo na yung light, wala ka ng takot. Wala ka ng takot sa kamatayan. Hindi ka na matatakot sa mga uncertainties sa buhay mo. Kasi alam mo, sa kadiliman na yan, merong liwanag na nag-guide sa iyo at yun yung ating Panginoong Jesucristo na hindi ka matatapilok. Na hindi ka maaano. Tutulungan ka ng Diyos kasi alam mo na merong liwanag. Yun po yung ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay liwanag sa akin. Kaya itong si David, nasabi niya po yan kasi yun yung nasa mind niya. Yun yung nasa mind niya. At dapat yan din po yung maging nasa mind po natin. Oo, tanggapin natin, may darkness, pero tanggapin din po natin na meron ng light sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung iba nasa darkness lang. Nasa darkness lang sila.
Dahil walang Kristo, kawawa po sila. Pero tayo, dadaan sa darkness, pero may Kristo sa ating mga buhay. Amen po ba? Yun po yung good news ko para sa inyo. Lahat tayo, tao, dadaan sa darkness, Kristiyano man yan or hindi, dadaan tayo sa darkness, at part ng buhay natin yan, yung mga deepest darkness na yan, yung in-explain ko po sa inyo kanina. Pero ang maganda sa ating mga mananampalataya, meron ng light na nasa atin, ang ating Panginoong Jesucristo, na nagbibigay ng liwanag sa atin, nagbibigay ng pag-asa sa atin, nagbibigay ng, alam mo yun, pag nasa daan tayo sa journey natin, nakikita natin yung path na patutunguhan natin. Mas nakikita natin na, ito pala yung tamang daan dahil meron ng liwanag. Yun po yung ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung nasa mind ni David. Kaya yung nasabi niya, yan po yung hugot niya. So tayo, sabi ko nga sa inyo, may mga darkness kayong pinagdadaanan sa mga buhay nyo ngayon. Iba't iba po yan, tulad ng in-explain ko po sa inyo. Ang darkness, maraming ibig sabihin po yan. Pero, alalahanin nyo lang po palagi na meron ng liwanag na nasa inyo. At, dahil meron ng liwanag na nasa inyo, nagliliwanag at nagniningning na din po kayo. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nagliliwanag at nagniningning yan? Na parang diamond. Di ba? Yeah. Kung yung liwanag nasa atin, sinasabi rin ng Bible that we are the light of this world. Dahil nasa iyo na si Kristo, nagkaroon ka na rin ng liwanag. At nasa liwanag ka na. Amen. Ngayon, kung dadaan ka sa dilim, mas magliliwanag ka. Kung nasa liwanag ka na, magliliwanag ka pa ba? Hindi. Doon ka mas magliliwanag sa dilim. Kaya tayong lahat na mga nagliliwanag, okay lang na mapunta tayo sa dilim. Dahil tayo yung magiging guide ng mga tao sa madilim na mundo na ito. Amen. Kaya tayo yung light natin na nasa atin. We are the light. Tandaan niyo po, tayo yung light sa mundo na ito. Sa madilim na mundo na ito. Kaya dapat, pinagliliwanag po natin yung ating mga sarili. Nag-shine po tayo sa darkness. Hindi po yung tayo yung, ang tawag doon yung pag nag-ano na, kumukurap-kurap na, yung parang mahina na, pundido na. Hindi po. Dapat kapag nasa darkness kayo, mas nagliliwanag kayo. Amen po ba? Mas magliwanag po kayo sa darkness. Okay? At yung darkness, yung opportunity sa darkness, dyan dapat mas magliwanag kayo. Pag dumaan kayo sa darkness ng life nyo, dapat dyan kayo mas lalong magliwanag. Anong ibig sabihin nun? Dapat mas mapakita nyo yung pananampalataya nyo sa Panginoong Jesucristo kapag nasa darkness kayo ng life nyo. Mas mapakita nyo na, oo, dumadaan ako sa darkness ng life ko, pero kaya ko to. Mapagtatagumpayan ko to. Alam mo yon, yung ganon, yung imbis na ikaw yung makapagpahina ng loob ng mga tao, nangyayari, ikaw pa yung nagpapahina ng loob nila eh. Di ba, pag dumadaan ka sa pagsubok, grabe naman pagsubok to, hirap na ako, hindi ko na kaya. Hindi ganon. Hindi ganon yung nagsashine sa darkness. Yung nagsashine sa darkness, kaya natin to. Mapagtatagumpayan natin to sa tulong ng Kristo. Alam niyo yun, yung meron kayong ganong heart, yun yung ibig sabihin na mas nagliliwanag po kayo. Okay? So una, tanggapin po natin na merong darkness. Tanggapin niyo po yan. Hindi pwedeng hindi. Huwag niyong isipin, pag naging Kristiyano na ako, okay na lahat. Hindi po mga kapatid. Wala pong sinabing ganun. Walang sinabing Bible. Ito malinaw, sinasabi po ni David. Even though, dun sa journey ng life ko, dumaan ako sa darkness, I will fear no evil. Pangalawa, let's assuring His divine presence. After acknowledging tama ba? Yan yung pangalawa. Okay, after acknowledging darkness, pangalawa, let's assume His divine presence. Assure His divine presence. Doon pa rin po tayo sa verse na yun. Hindi tayo aalis doon sa verse na yun. Ito po ay textual sermon. So, ang sabi po dito, ito po yung part na yun na basahin natin. Lord, for you are with me. For you are with me. Diyan po tayo mag-focus sa sinabi ni David na yan. Kanina, even though I go through the deepest darkness, I will not be afraid. Pangalawa, dito po tayo mag-focus sa, Lord, for you are with me. Let's assure. Ibig sabihin, i-assure natin. Dapat sure tayo na sa life natin, kasama natin yung Diyos. Yung presensya ng Diyos, kasama po natin. Pagkatapos natin i-acknowledge yung darkness, sabi ko nga sa inyo, i-acknowledge natin may darkness sa life, pero i-assume natin o i-assure natin na sa darkness na yan, kasama natin yung Diyos. Hindi pwedeng hindi.
Pag dumaan ka sa darkness, hindi pwedeng hindi mo kasama yung Diyos. Hindi po pwedeng ganon. So dapat lagi po nating iisipin na kapag nasa darkness tayo, hindi pwedeng mawala yung Diyos diyan. Yan po yung nasa isip na David eh. Kahit dumaan ako sa darkness ng life ko, anumang klaseng darkness po yan, alam niya sa sarili niya, nakasama niya yung Diyos. Kaya matapang siya. Tumatapang yung isang tao kapag alam mo, nakasama mo yung Diyos. Amen. Minsan duwag tayo kapag solo lang tayo. Tumatapang tayo kapag meron tayong kasama. Halimbawa, sino ito nakapagsuntukan na nung elementary? Talaga po, bata, grabe elementary, Sister Lily nakapagsuntukan. Sister Bonnie din, alam mo yun, nung mga bata, ako di ako nakipagsuntukan, pero may mga klase akong matapang. Pero yung tapang nila, alam mo yun, sila, ganun pa yan, no, ganun pa yan, ikot pa yun, Tapos pag mag-aano na yan, tapos yung aamba na yung kalaban niya, sige nga, suntukan kayo ng kuya ko, Bakit siya tumapang? Dahil sa kuya niya. Amen. Nakuha niyo yung point ko? Tumatapang dahil meron siyang backer. Meron kasing kasama. O yung iba naman, matapang. Di ba? Bakit matapang? Halimbawa sa road rage. Pagbababayan. Pambira. Mag-aano pa yan. Hoy! Ayan, alam mo yun yung mga nag-aaway sa lansangan. Di ba yung iba talagang ang tatapang. Bakit? Anak ako ni Mayor! Tapang eh. Bakit? Anak ni Mayor. Anak ng congressman. Anak ng pulis. Bakit? Matapang sila kasi meron silang kasama. Meron silang alam nila na tutulong sa kanila. Doon sila tumatapang. So mga kapatid, tayo, hindi ganon. Hindi tayo tumatapang dahil sa yung mga tao dito sa mundo na ito. Tumatapang tayo dahil kasama natin yung Diyos. Amen po ba? Yun po yung nagpapatapang sa atin. Na alam natin, kasama yung Diyos. Parang yung mga matatapang dahil meron silang alam na, yun nga, makakatulong sa kanila. Tayo, ang alam natin na makakatulong sa atin, ay walang iba, kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kasama natin siya palagi. Kaya tayo tumatapang. Amen? Yan yung tapang na totoo. Matapang ka kasi alam mo, kasama mo si Kristo. Kasi kasama mo ang ating Panginoong Diyos. Okay? Yun po yung dapat lagi nating iisipin. Kasi basahin niyo po ang buong Bible. Lagi mo dyan makikita, with me or with you. I am with you, with you, with you, with you. Hanapin niyo po yan. Puro ganyan po yung pangako ng Panginoon. Simula Genesis hanggang Revelation, sinasabi po dyan, pinapakita po dyan ng Diyos, nasasamahan kita, kasama mo ako palagi. Yan po yung ibig sabihin ng omniscient ang Diyos natin. I mean, omnipresent, sorry. Omnipresent, ibig sabihin, nasa lahat ng dako yung ating Diyos. Saan ka man magpunta, naandun po yung ating Diyos. Wala kang kawala sa ating Diyos. Kahit saan ka magtago, naandun yung Diyos. Yun po yung pagiging omnipresent ng Diyos. So, ibig sabihin, kasama natin yung Diyos. Ito yung ilang sample na nagpapakita na yung presensya ng Diyos ay palagi nating kasama. Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Panghawakan niyo po itong verse na ito na sinasabi ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 9, I have not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord, your God, will be with you wherever you go. Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Kasama po natin ng Diyos. Panghawakan po natin yan. Tanggapin natin na may darkness at tanggapin din po natin at i-assure natin na sa darkness na yan, kasama natin ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung salitang Emmanuel, okay, yan po yung nagpapatunay sa atin dyan pa lang sa New Testament. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. May pangalan ba dito, Emmanuel? Di ba? Magandang pangalan yan kapag kayo sa mga anak nyo, Emmanuel. Di ba? Emmanuel, ibig sabihin, God is with us. Pero ang tanong, God is with us, ba't nagsasuffer ako? God is with us, pero bakit ako dumadaan sa mga pagsubok? God is with us, pero bakit ganito yung pinagdadaanan ko? Ganyan ba yung feeling ng kasama yung Diyos? Nahihirapan ako? Ganyan ba yon? Dumadaan ako sa mga pagsubok, problemado ako?
Hirap na ako, sukong-suko na ako, ganyan ba yung kasama ang Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, una sa lahat, i-acknowledge nyo muna. Yan kasi yun, ito yung step by step eh. Pag di mo kasi in-acknowledge yung mga problems, hindi mo in-acknowledge yung darkness, yan talaga yung tanong mo. Ang una munang kasing gawin, bago mo tanggapin to na kasama mo yung Diyos, tanggapin mo muna na merong darkness. At ang pangalawa na gagawin mo, pag natanggap mo na may darkness, i-assure mo na sa darkness na yan, kasama mo yung Diyos. Sasamahan ka ng Diyos sa suffering mo. Sasamahan ka ng Diyos sa problema mo. Sasamahan ka ng Diyos sa darkness ng life mo. Yun ang gustong ipakita sa inyo ng Diyos. Yung pagsama niya sa inyo sa darkness. Dahil mas mararamdaman mo yung kilos ng Diyos kapag dumaan ka sa darkness. At mas makikita mo yung presensya niya, mas mararamdaman mo yung presensya niya kapag dumaan ka sa darkness. Mas magliliwanag yung Diyos kapag dumaan ka sa darkness. Yun po yung gustong ipunto dito ni David. Kasama mo siya sa darkness. Kaya i-assure mo po yun. Huwag mong sabihin na, oo, may suffering. Pero ang gustong sabihin sa inyo ng Diyos, ang pangako sa inyo ng Diyos, dyan sa suffering na yan, sasamahan ko kayo. Yun po yung panghawakan natin. Diba? Si Daniel nga, diba, nung nasa Lion's Den siya, diba? Ano yung makikita po natin doon? Inalaw ni Lord na mangyari yun. Pwede namang di allow ni Lord mangyari yun eh. Na siya lingkod ng Diyos, na sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, pero bakit siya yung tinapon doon sa Lion's Den? Ba't inalaw ni Lord yun? Para ipakita na kasama niya yung Diyos. Amen? Doon mo mas makikita, nakasama ko pala yung Diyos. Eh kung di siya dumaan doon sa Lion's Den, hindi niya na napagdaanan yon, mapapatunayan niya ba nakasama niya yung Diyos? Doon natin nakita na kumilos yung Diyos nung time na dumadaan siya sa darkness ng life niya doon sa Lion's Den. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Sa darkness ng life natin, dyan natin mas nakikita yung divine presence. Mas nararamdaman natin yung divine presence ng Lord. Sa mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon, sa paghihirap na pinagdadaanan nyo ngayon, anuman po yan, expect nyo po, i-assure nyo po na andyan yung divine presence ng Diyos. Hindi kayo iiwan ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Sa lahat ng pinagdadaanan. Tulad po nitong si David. Nakita po natin. I-allow ni Lord yan sa buhay nyo. Kaya nga sabi ko, ito lagi yung ilagay nyo sa isip nyo, i-acknowledge nyo lahat, i-accept nyo lahat, na i-allow ng Diyos kung ano man po mga pagdadaanan nyo. I-allow niya yan. Pero, ang maganda doon, kahit i-allow niya yan, kasama nyo yung Diyos. Yun po palagi ang iisipin po natin. Sa lahat ng pag-aalaw na gagawin ng Diyos sa buhay nyo, kahit ganong kahirap yan, ang pinaka-best na dapat isipin natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, tingnan nyo po, nilagay sila doon sa pugon, doon sa nag-aapoy. Inalaw ng Diyos yon. Mga sumusunod din kay Lord yon, mga naglilingkod din kay Lord. Mga loyal pa rin kay Lord. Bakit sila nakaranas ng ganon? Para mapakita ng Diyos na kahit sa apoy kasama nyo ko. Amen? Kahit saan. Kaya nga kahit saan hindi ka lang sasamahan ni Lord dun sa time na masaya ka. Hindi ka lang sasamahan ni Lord sa time na sa liwanag. Hindi, kahit sa dilim, kasama mo yung Diyos. Kahit nasa tubig ka, kasama mo yung Diyos. Si Peter, kasama niya yung Diyos doon sa tubig. Kasama nila sa boat, si Jesus doon sa tubig, sa bangka. Kahit saan ka pumunta, huwag mong isipin na kapag nasa darkness ako, wala na si Lord. Hindi. Mas lalong naandyan si Lord. Mas lalong ipapakita ni Lord yung presensya niya kapag nasa darkness ka. Huwag mo isipin na sasamahan ka lang ni Lord sa mga magagandang lugar, dyan lang sa mga lugar na okay. Hindi, mga kapatid. Sa lahat. Sa lahat po yan. Yun po dapat yung sure. Yan po yung sure. Okay? Sure po yun na palagi natin kasama yung Panginoon. So yung divine presence po ng Panginoon, saan man tayo magpunta, ano man pong gawin natin, naandyan po yan. Kaya wala ka dapat ikatakot. Kasi kung nasa isip mo na yon, kasama ko yung Diyos, yung divine presence ng Diyos nandyan palagi, ba't pa tayo matatakot? Ewan ko ba, ba't pa tayo natatakot kasama mo na nga yung Diyos, ilang beses na nga natin naririnig to ilang beses na nga natin sinasabi, pinapaalala sa atin to sa pagbabasa natin ng Bible, sa preaching, sa mga naririnig natin, sa mga post sa Facebook, kasama mo yung Diyos, kasama mo yung Diyos.
Kasama natin yung Diyos, kinakanta pa natin yan. Pero ba't minsan natatakot pa rin tayo? Kasi parte naman talaga ng life natin na matakot. Hindi po ano yan, kahit si David. Hindi naman sinabing wag kang, ibig sabihin, sinabi na wag kang matakot. Pero ang point dito ng Bible, wag kang manahan sa takot. Kung matakot ka, okay, natakot ako. Pero after nung takot na yon, nagtitiwala ka na, Lord, kasama kita. Hindi yung puro takot na lang ang nasa puso mo. Pag ganun, mga kapatid, sasabihin ko na sa'yo, mahina yung faith mo. Pag punong-puno ka takot, pag-aalala. Dahil ang tunay na merong malakas na faith sa Panginoon, though matakot siya, okay, matakot siya, pero hindi siya mananahan doon sa takot na yun. After ng takot na yun, maniniwala siya, oo, nakakatakot, pero naniniwala ako kasama ko yung Diyos dito sa mga pinagdadaanan ko na to. Ang maganda kasi, sa New Testament, pinakita rin po dyan yung divine presence ng Panginoon kasama natin. Nung time na kinilala natin yung ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Nung yung Holy Spirit, nanahan po sa ating mga puso, sa ating mga katawan. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, the Spirit of God? Last time, tinalakay po natin yan, kaya pangalagaan mo yung katawan mo. Okay, ingatan mo yung katawan mo kasi templo yan ng Holy Spirit. Okay? Sino dito healthy living na, simula nung linggo? Talaga ba? Ako, nasubok agad ako eh. Napakain agad ako ng chicharong bulaklak eh. Sabi ko, antindi talaga. Si Satan talagang gagawa yan ng ano. Yan yung secret weapon ni Satan, pagkain. Para patayin kayo. Totoo po yan. Genesis pa lang. Si Eva at Adan, ano nangyari? Pumasok kasalanan. Pagkain. Opo, minsan din natin alam, pagkain pala talaga ang secret weapon ni Satan para tayo ay mapahamak. Totoo po ba o totoo? Anong cause ng ano ngayon? Okay, bakit namamatay yung mga tao? Alam nyo, kidney, atay. Anong cause nun? Bakit? Mga pagkain. Di ba? Sakit sa puso, stroke. Anong dahilan? Pagkain. Iba, stress. Ayaw nilang tanggapin na pagkain talaga. Halos yung leading cause of death, mapapansin nyo, ano yung nagiging dahilan? Pagkain po. Sobrang pagkain, hindi tamang pagkain. Bakit? Yan yung secret weapon ni Satan. Para patayin tayo. Unti-unti tayong patayin. Di ba? Ano ulit yon? Yung dapat nating iwasan na pagkain? 4 na P na yun? F. Fried, frozen, fast food, and fatty food. Okay, iwasan na po natin yan. Dahil si Satan, diyan kayo titirahin yan, bahala kayo. Anyway, ang point natin po dito is yung Holy Spirit nananahan sa ating mga katawan. Okay, at dahil nananahan sa ating mga katawan, yung Holy Spirit, bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot sa kamatayan? Nasa iyo yung Holy Spirit. Kung alam mo na nasa iyo yung Holy Spirit, bakit ka matatakot sa kamatayan? Bakit ka matatakot sa impyerno? Nasa iyo yung Holy Spirit. Tingin mo ba pag namatay ka sa impyerno ka mapupunta kapag nasa iyo yung Holy Spirit? Ano yun yung Holy Spirit mag-a-adjust? Siya yung pupunta sa impyerno kasama mo? Hindi pwede mangyari yun. Dahil nasa iyo yung Holy Spirit, ikaw yung mapupunta sa langit. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa iyo, siya yung magdadala sa iyo doon sa langit. Kaya hindi ka dapat matakot sa kamatayan. Pag alam mo na nasa iyo yung Holy Spirit, pag alam mo kasama mo yung Diyos, tandaan niyo po mga kapatid, dadaling kayo niyan sa langit. Pag nasa impyerno na kayo, wala na yung presensya ng Diyos dyan. Wala na po yan. Kahit anong gawin nyo, napakalayo nyo na sa presensya ng Diyos. Kaya habang nasa lupa kayo, iim nyo na yung Holy Spirit manahan sa inyong mga katawan, nang sa ganon, sa pamamagitan po ng Holy Spirit, magkaroon kayo ng kaligtasan. So si David, yan po yung nasa mind niya habang sinusulat niya to. Ina-assure niya, sure po siya doon 100% nakasama niya yung Diyos sa darkness ng life niya. At pangatlo, assuming His deliverance. Your shepherd's rod
and stop, protect me. It's about deliverance. It's about rescuing. Okay? Pag sinabing deliverance, pagsisave yan, pagre-rescue sa'yo ng Diyos doon sa darkness. Okay? Hindi tayo nawawala dito sa tema natin. Nasa darkness pa rin po tayo. Ang sabi, nasa darkness ka, okay, i-acknowledge mo yung darkness, and then, i-assure mo na doon sa darkness, kasama mo yung Diyos. Pero hindi na nanatili doon, nakasama mo lang yung Diyos. Alangan namang, kasama ka lang ng Diyos, naglalakad lang din yung Diyos, kasama mong ganon. Hindi. Merong gagawin. Ang sabi dito, may gagawin yung Diyos dito. Poprotektahan kayo ng Diyos. Hindi lang kayo basta sasamahan ng Diyos. Siya yung magpoprotect sa inyo. Siya po yung magre-rescue sa inyo sa time na kailangan nyo yung tulong. Siya po yung magpoprotekta sa inyo. Kaya nga po, nasabi ni David yan, kasi yan nga po yung hugot niya eh. Prinotektahan siya ng Diyos nung time na kinalaban niya itong si Goliath. Prinotektahan siya ng Diyos nung time na nakikipaglaban sila sa mga digmaan. Proven po sa kanya yon. Nakasama niya yung Diyos at hindi lang natatapos doon nakasama niya yung Diyos, tutulungan siya at sasamahan siya ng Diyos at i-deliver siya ng Diyos doon sa mga pinagdadaanan niya. Balik tayo kay Daniel. Kanina si Daniel, nung nasa lion's den po siya, nakita natin, sinamahan siya ng Diyos. Pero hindi na natili doon sa sinamahan siya ng Diyos. Merong ginawa yung Diyos doon sa lion's den. Ano po yon? Pinatikom niya yung bibig ng mga leon. Yun po yung protection. Yan po yung sinasabi natin na, okay, sinamahan ka ng Diyos, pero may gagawin siya. Poprotektahan ka niya. Siya yung nagpatikom, kaya hindi po bumuka yung bibig ng mga leon na yon, kasi pinatikom ng bibig, pinatikom ng Diyos yung bibig na yung mga leon na yon. Prinotektahan. May ginawa yung Diyos. Tanong niyo po sa life niyo, may ginagawa yung Diyos. May gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Hindi ka lang niya basta sasamahan. And then wala siyang gagawin. Titignan ka lang niya. Nalapain ng leon dyan. Hindi. Meron siyang gagawin. Siya yung tutulong sa'yo para yung mga leon na yan, patikumin niya. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, naandun sila sa fire. Yes? Sinamahan sila ng Diyos. Pero yung nagpawalang bisa sa init ng apoy na yon, sino ba yung may gawa nun? Yung Diyos. Siya yung nagprotekta sa mga tao na yun. Alam nyo, ganyan din po sa life natin. Hindi mo lang basta kasama yung Diyos. Pinoprotektahan ka rin ng Diyos. Yung fact na nandiyan po kayo, nakaupo kayo ngayon dyan, yung mga nasa online na nanonood kayo dyan, yan yung patunay pinoprotektahan kayo ng Diyos sa buhay nyo. Tignan mo yung katabi mo, ang lusog. Yan yung patunay na prinotektahan kayo ng Diyos. Dumaan tayo sa COVID-19. Nagsuot tayo ng face shield, face mask, triple, alcohol. Maya't maya, ingat na ingat tayo. Dumaan ng COVID-19 for almost 3 years. Tignan mo yung katabi mo. Ang lakas-lakas. Bakit? Protection ng Diyos. Hindi ba kayo magpapasalamat doon? Ang Diyos ang nag-ingat sa'yo. Yung meron ng umubo sa mukha mo, pero nandiyan ka pa rin. Di ba dati takot tayo sa ubo? Di ba dati, naalala nyo kapag ano tayo, nung bago mag-COVID-19, kapag may umatching, umubo, bless you. Pero nagka-COVID-19, pag umatching, uy, in Jesus' name! Bakit? Kasi nga, natatakot tayo. Nakakatakot naman talaga, di ba? Nung una, takot na takot tayong lumabas, di ba? Parang tingin natin, lahat ng kasama natin, maligo ka muna bago ka pumasok ng kwarto. Maligo ka muna, magano ka muna, mag-alcohol ka muna. Di ba? Takot na takot tayo nun eh. Ngayon, wala na. Bakit? Tingnan nyo, prinotektahan kayo ng Panginoon. Amen? Yung araw-araw kayo na pumapasok sa trabaho, nagda-drive sa mga toda, di ba? Naglalakbay, naglalakad. Imagine niyo sa araw-araw na paglalakad nyo, pagda-drive nyo, nandiyan pa rin kayo. Ligtas pa rin kayo. Isa sa pinaka-delikadong lugar ay yung daan. Yung street. Highway.
Ang dami nang na-aksidente dyan, lalo dyan sa Roman Superhighway. Ilang beses kayong dumaan ng Roman Superhighway, pero nandyan pa rin kayo. Bakit? Protection ng Diyos. Di ba? Ang daming mga masasamang loob. Ang daming mga tao na makikita tayo dyan na talagang, alam mo yon, pwedeng gumawa, walang puso. Minsan nakakasalubong na natin. Pero ba't nandyan pa rin kayo? Pumunta kayo ng Quiapo, pumunta kayo ng Recto. Ilang bagyo na ang dumating sa Pilipinas. Taon-taon, ilang bagyo meron tayo. Pero tignan nyo, nandyan pa rin kayo. Palakpakan natin yung Panginoon. Sa bawat pagtulog natin, sa araw-araw, nagigising tayo. Alam nyo ba, isa sa pinaka gustong-gusto ni Satan na part na atakihin ka niya pag tulog ka. Dahil yan yung part na pinakamahina ka physically. Yan yung part na halos wala kang magagawa kapag tulog ka. Kaya nga may mga nai-sleep paralysis, kaya nga may mga binabangungot, kaya nga may mga nakakaranas na mga, alam mo yon, evil spirit habang natutulog sila, may pag-atake ang kaaway sa pagtulog. Pero, thank God, yung protection ng Diyos nasa inyo pa rin, kahit natutulog kayo. Amen? Kahit saan kayo magpunta, matulog kayo, kumain kayo, basta nandiyan yung prayer. Huwag niyong kakalimutan yan. Bago kayo umalis, bago kayo matulog, bago kayo kumain, manalangin kayo. Humingi kayo ng divine protection sa Panginoon. Mahalaga po yan. Ako, sinasabi ko po sa inyo, marami akong patotoo. Maraming beses na ako muntik na masagasaan. Kaskasero po ako. Sa mga nakasakay na sa akin sa pagdadrive ko, alam nyo po yan. Pumapalo ng 160. Pero nagbawas na simula nagka-jowa. Nagbabawal eh. Opo, dati ganun ako, wala akong pakialam. Sige lang. Tapos kapag pag nasa sa SC-Tex, kapag nararamdaman ko, merong parang umaano sa akin, alam mo yun, parang nag-overtake. Ayoko ng ganyan, di pwede. Gusto ko aanuhin ko yun. Alam mo yun, parang yun nasa mind ko. Pero sabi ko, Lord, baka kunting lang, pag ganun kabilis ka, imagine mo, 160. Wala akong pakialam kung mahuli ako, basta gusto ko mabilis, parang ganun. So, medyo ganun po ako. Hindi naman, pero maingat naman ako sa pagdadrive. Sabay ganun eh, no? Hindi, maraming beses na po yan, kahit sa At naramdaman ko po, actually, maraming beses na rin na muntik na ako mabangga. Pero doon ko naramdaman yung proteksyon ng Panginoon. Yung pag-iingat ng Panginoon. Kaya ang point ko po dito, mga kapatid, yung pag-iingat ng Panginoon sa inyo, nandyan palagi yan. Basta manalangin po kayo palagi. Pray. Before matulog, kahit anong gawin nyo, Lord, samahan mo ako sa pag-work ko na ito, bago ako umalis, di ba? Yan po ang magbibigay sa atin ng tinatawag natin na traveling mercy. Traveling mercy. Humingi po tayo ng traveling mercy dahil sa panahon natin ngayon, marami na po tayong mga ganyang mga pinagdadaanan. Now, dahil nga wala tayong kasiguraduhan sa mga mangyayari. Yun nga, dahil nasa darkness tayo. Siyempre, i-assume natin na sa darkness na yan, meron magre-rescue sa inyo. Amen? Nasa kadiliman na yan, merong biglang kamay na mag-aabot sa inyo. Na sa pagkapa nyo sa dilim, meron tutulong sa inyo. Diyan sa uncertainty na pinagdadaanan nyo. Diba? Sino ito may karamdaman? May sakit. Physically, emotionally. Pero alam nyo mga kapatid, tutulungan kayo ng Panginoon. I-rescue kayo ng Panginoon. Maraming pinakita sa Bible na pagpapagaling yung Panginoon. Doon natin nakita na ang Diyos, nire-rescue niya lahat ng mga tao na sumusunod sa Kanya, syempre. Naglilingkod sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Yan po yung isang key. So kung meron kayong sakit at karamdaman, dumaan man kayo. Sino dito yung mga pinagaling na ng Panginoon? Taas po yung kamay, gusto ko makita. Kahit anong karamdaman yan. Ang dami na po, oh. Sino nagpagaling sa inyo? Yes, nandiyan po yung mga doktor. Nagpapasalamat tayo sa mga doktor po natin, mga kapatid po natin, sa mga doktor na tumutulong po sa atin. Pero tandaan nyo po mga kapatid, sila yung mga instrumento ng Panginoon. Okay? Sila po yung ginamit ng Panginoon para tulungan kayong pagalingin. Hindi po natin sila binabaliwala, lalo na ng COVID-19, no? Yung mga, ang tawag natin sa kanila ng frontliners, di ba? Hindi natin sila binabaliwala. Pero, syempre, sa tulong ng Panginoon, siya yung nagde-deliver po sa atin.
Siya yung pinakatumutulong sa atin. Dahil siya yung nag-create sa atin. Ang nagpa-function yung katawan natin dahil sa Diyos. Na-create tayo dahil sa Diyos. So kung may kailangan ayusin sa katawan natin, ang Diyos lang din yung babalikan natin. Ang Diyos lang din yung makakagawa niyan, makakaayos niyan. Tutulong dyan. Okay, so siya po yung magdi-deliver sa atin. Ano mang pong klaseng sakit, meron po tayo. At kahit ano po ngayon na mga inisip natin na hindi, walang kasiguraduhan tulad ngayon. Wala tayong kasiguraduhan sa mangyayari. May bagyo na naman. Tama ba? May bagyo. Parang may nakita na naman ako, may bagyo na naman. Ano pangalan nun? Dindo Dantes, di ba? Pinilit lang eh. Ano mo yon? Meron na naman. Yun nga eh. Eto kailangan makuha niyo yung principle na yon. Ito yun, dito yun eh. Para hindi ka na ba't ka pa magugulat sa bagyo? Taon-taon naman may bagyo. Amen po ba? Kaya taon-taon dapat i-assume mo na may bagyo. Taon-taon i-assume mo na may bagyo. Kaya dapat maghanda ka. So kapag in-assume mo yun, di ba, mas handa ka, alam mo yung gagawin mo. Hindi yung parang, ngayon ka pa lang may bagyo. Totoo na may bagyo naman palagi eh. May habagat naman palagi eh. So i-assume mo na may ganun talaga. Pero mga kapatid, ang point ko doon is, yes, i-assume mo, or i-accept mo, i-acknowledge mo na may bagyo na darating sa life mo, pero sa bagyo na yan, merong magde-deliver sa'yo. Merong tutulong sa'yo. Merong magre-rescue sa'yo. Sa lahat ng pinagdadaanan mo na yan. Okay? Kung may bagyo man na literal na darating, kung paano kayo prinoteksyonan ng Panginoon sa mga nakaraang bagyo, ilang bagyo na yung pinagdaanan nyo, depende sa edad nyo. Siguro iba sa inyo, mga 3,000 na bagyo. Hindi, joke lang. Di ba? Ganun din po yung pag-iingat ng Diyos na gagawin sa inyo. Basta magtiwala kayo sa Panginoon. Magtiwala kayo sa pag-iingat ng Diyos sa buhay nyo. Sa panahon ngayon, lalo na sa mga last days na po tayo ngayon, punong-puno na po ng mga uncertainty. Tingnan nyo po yung nangyayari, mga wars, mga kaguluhan, kung ano-ano mga hindi magagandang pangyayari. Di ba, may na-expect tayo na big one. Di ba, yung malakas na lindol na aabot ng almost 8.5 magnitude ba yun? Ganong kalakas. Di ba? Yan po yung sinasabi ngayon, ang warning sa atin ng government. Mag-ingat tayo dyan. Anytime pwedeng dumating yon. Okay? So, anong point ko po dito? I-assume natin meron ng gano'n. Sinabi na po ng Bible yan. Sinabi na po yan. May mga lindol na darating, gerang darating, may mga kung ano-ano mga disaster na darating. Sinabi na po ng Bible yan 2,000 years ago. At ngayon, kitang-kita na po natin, nangyayari na po yan. Nangyayari na po yan. At mangyayari po yan. Anytime. Pero mga kapatid, muli, sasabihin ko sa iyo, huwag kang matakot. Dahil merong deliverance, merong gagawin yung Diyos na pag-iingat at proteksyon sa iyo kung ano mga pagdaanan ng mundo po na ito. Amen po ba? Malakpakan natin yung Panginoon. At ang pinakamakikita po natin sa huli na deliverance na gagawin ng Diyos para sa mga mananampalataya ay sa pamamagitan ng rapture. We believe in pre-tribulation rapture. Okay, yan po yung paniniwala natin. Pag sinabing pre-tribulation rapture, magra-rapture muna, and then dun pa lang mangyayari yung tribulation. Ano ibig sabihin ng tribulation? Ito po yung pinakamatinding kapighatian na mararanasan ng sangkatauan sa mundo po na ito. Yung hindi pa nararanasan ng mundo na ito, na talagang susumpain nila yung Diyos dahil sa matinding pagdadaanan nila dito. Kaya nga sila sasamba sa Antikristo eh. At kapag lumabas na yung Antikristo, dyan po magsisimula yung matinding kapighatian. But, ang good news ko po para sa inyo, hindi natin mararanasan yung matinding kapighatian. Dahil tayo ay ililigtas ng Diyos sa pamamagitan po ng rapture. Ang makakaranas lang po ng divine judgment ng Panginoon ay yung mga taong hindi sumunod sa Kanya, yung mga taong hindi nanampalataya sa Kanya, yung nagpatatak ng Mark of the Beast. Yun lamang po. Pero tayo na nakay Kristo, tayo na sumunod sa ating Panginoong Kristo, kung mag-rapture man mga kapatid, iiwas po tayo ng Diyos. Yan po yun eh. Dadagitin po tayo. Yan po yung tinatawag natin na rapture. Kukunin niya po tayo dito sa madilim na mundo na ito. And then, dadalhin niya po tayo doon sa langit at makakasama po natin siya magpakailanman. Yan po yung pag-asa na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So nakita niyo po mga kapatid, darkness, ang ibig sabihin lang niyan, madilim. Okay, darkness. Pero ang darkness, tandaan niyo po,
Hindi yan forever. Sa 24 hours, halos kalahati ng 24 hours, or hindi man kalahati, kadiliman. Pero, meron pa ring light na darating. So, kung may darkness man po kayo ngayon na pinagdadaanan, i-expect nyo rin po na merong light after ng darkness. Hindi kayo mag-stay dyan sa darkness ng life nyo. Merong kasunod na light, na liwanag. At, sinasabi ng Biblia, dyan sa darkness na pinagdadaanan nyo, oo, dadaan kayo dyan, at hindi rin magtatagal yan, na andyan yung Diyos sa darkness ng life nyo. Kasama nyo po siya. Yan po yung malinaw na sinasabi po ng Biblia. Kasama nyo yung Diyos. At, poprotektahan kayo ng Diyos. Nawa nga po, itong verse po na ito, mas lalo nyo naintindihan. Though alam ko palagi nyo po itong nababasa, palagi nyo po itong nakikita, at may mga nakalagay dyan, mga verse, na pumapatungkol po dito. Pero nawa nga po mga kapatid, mas lalo kayo nagkaroon ng idea at mas lalong lumawak yung kaalaman nyo patungkol po dito sa verse na sinabi ni David. Na kahit na dumaan siya sa deepest darkness, pag-acknowledge po yan, nadadaan ka sa deepest darkness, hindi siya matatakot. Bakit? Kasi ina-assure niya, kasama niya yung Diyos. At dahil kasama niya yung Diyos, syempre, ina-assume niya na poprotektahan siya ng ating Diyos. Palakpakan natin yung Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayong umaga po na ito, naniniwala ako na ang divine presence ng Panginoon ay nandito. And nandyan din po yung pagde-deliver ng Diyos para sa ating lahat. And right now, let's acknowledge the darkness in our life. Ito po kasi minsan dito tayo nagkukulang eh. Alam natin, sige sabihin natin, kasama natin yung Diyos. Alam natin sa mind natin yan. But minsan kulang tayo sa part na to eh. Na ina-acknowledge natin yung darkness. Masyado tayong iniisip natin, okay lahat. Pero hindi mga kapatid. Right now, buksan nyo yung isipan nyo. I-assume nyo po, i-assure nyo kung ano man po yung sinasabi ng Biblia. At ang sinasabi ng Biblia, dadaan po tayong lahat sa deepest darkness. Right now, ano ang deepest darkness na pinagdadaanan mo ngayon? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Naniniwala tayo, mawawala lang yung deepest darkness na yan kapag nasa langit na tayo. Right now, magka-problema ka ngayon, pagkatapos ng problema mo, may problema ka pa. At minsan, mas matindi pa yung problema na pagdadaanan mo pagkatapos mong masolusyonan yung problema mo. Habang nasa mundo ko na ito, patuloy ang paggawa ng kaaway, pag-atake ng kaaway sa buhay mo. Patuloy ka makakaranas ng iba't ibang mga kapighatian, tribulation. Yan sinasabi ng Panginoong Kristo. Makakaranas ka ng kapighatian sa mundo na ito. But take heart, sabi niya. Na-overcome niya na yung mundo na ito. Right now, let's assume na, Lord, paglabas ko ng lugar na ito, maaaring may problema na naman. Lord, paglabas ko ng lugar na ito, makakaranas na naman ako ng mga, kung ano-anong maaaring hindi ko magugustuhan. But let's assume, or acknowledge that. Acknowledge nyo po yan. Huwag nyo pigilan. Kasi once na pinipigilan nyo, parang hindi nyo inaalaw si Lord na meron siyang i-allow sa life nyo. Minsan may i-allow si Lord sa life nyo para dyan nyo mas makita yung divine presence ni Lord sa buhay nyo. Kaya i-acknowledge nyo lang. Lord, sige lang, kung meron kang ipaparana sa akin, kung meron kang i-allow sa akin ngayon, it's okay, sige lang, Lord. Dapat ganoon yung heart natin, tulad ni David. Ano mga pagdaanan ko, ano mga pagsubok na pagdaanan ko, sige Lord, i-acknowledge ko yan, tatanggapin ko yan. Kasi naniniwala naman ako, kapag pinadaan mo ako dyan, kasama kita. At tutulungan mo ako sa mga pagdadaanan ko na yan. Huwag lang nating isipin, Lord, kasama kita. Kulang po, mga kapatid. Tulad ni David, yung heart niya, inaccept niya muna. Merong darkness. Merong darkness. Sige po, ngayong umaga po na ito, tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I acknowledge kung ano man po yung darkness na maaaring pinagdadaanan ko ngayon. Lord, tinatanggap ko po ito. Lord, wala po akong ibang iniisip. Basta naniniwala ako, inalaw mo to,
Meron kang ipapakita sa akin dito. Meron kang ipaparanan sa akin. Sige lang po. Huwag niyo pong i-resist. Kasama po yan sa plano ng Diyos. Kasama po yan sa plano ng Diyos. Kung nahihirapan kayo ngayon, nasasaktan kayo ngayon, kung napapagod kayo ngayon, kung dumadaan kayo sa suffering ngayon, part po yan ng plano ng Diyos. Kasama po yan sa buhay. I-acknowledge po natin yan, mga kapatid. Tanggapin po natin yan. Hallelujah. At pagkatapos yung tanggapin yan, ito naman ang ilagay nyo sa puso nyo ngayon. Okay, may darkness. Dadaan ako sa pagsubok. Nagsasuffer ako ngayon. May mga pinagdadaanan ako. Pero ilagay nyo po ito ngayon sa heart nyo. Huwag nyo pong alisin to. That God is with you always. His divine presence is always with you. Naandyan po yan. Hindi yan mawawala. Hindi kayo iiwan at hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kahit anong mangyari na parang tingin nyo, Lord, ano ba nangyayari sa life ko ngayon? Lord, bakit ganito? Hindi ibig sabihin yan, iniwan kayo ng Diyos. May ginagawa ang Diyos sa mga panahon na may pinagdadaanan at nagsasuffer kayo. Naandyan ang Diyos. Kasama niyo yung Diyos. Hindi mawawala ang Diyos. I-assure nyo po yan. I-assure nyo po yan. Hindi mawawala ang presensya ng Diyos. Palagi po naandyan. Nasa darkness ka man, nasaan ka man part ng life mo ngayon, naandyan ang Diyos. Sa hirap, sa ginhawa, sa kalakasan, sa kahinaan, sa lungkot, sa saya, naandyan ang Diyos. Hindi nakabase yung pagsama ng Diyos sa'yo sa mga pinagdadaanan mo. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, kasama mo yung Diyos. At panghuli, ito yung i-assume natin. Yung protection, yung deliverance niya. Pag sinabing assume, ibig sabihin, i-expect mo to. Maraming beses na tayo nabigo. Nag-assume tayo. Naloko tayo. Pero itong i-assume natin na ito, na protection ng Diyos, yung deliverance ng Diyos para sa atin, hindi po yan mapapako. Totoo po yan. Kaya kung nasa darkness kayo ng life nyo ngayon, i-expect nyo, i-assume nyo po na meron tutulong sa inyo sa gitna ng kadiliman na yan. Sa battle na pinagdadaanan nyo ngayon, i-assume nyo na meron kayong kakampi, na meron tutulong sa inyo, na may maggagabay sa inyo. At yan po yung ating Diyos na makapangyarihan. Yung tatlong bagay po na yan, mga kapatid. Panghawakan po natin yan. Mas lalo tayo magiging matatag, mas lalo tayo magiging matapang, at mas lalo nating magagawa yung kalooban ng Diyos. Tulad ni David. Kung gagawin po natin itong tatlong bagay na ito. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa simpleng mensahe na ibinigay mo sa amin. Bagamat ito'y simple, pero nakita namin yung kapangyarihan po dito, O God. Salamat dahil nangusap ka sa amin. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ngayon ng comfort, binigyan mo kami ng peace, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo kami ng pag-asa ngayon sa kabila na dumadaan kami sa darkness ng life namin ngayon, O God. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang tumutulong sa amin, Panginoon. Salamat dahil nakita namin na naandyan ka palagi. Salamat, Panginoon, dahil nakita namin na merong tutulong sa amin sa kabila, Panginoon, ng darkness na pinagdadaanan namin. Lord, we thank you. Kahit minsan, Lord, nalilimutan namin, Lord, minsan di namin na-appreciate yung ginagawa mo, pero Lord, salamat dahil nandito kami ngayon, ligtas kami ngayon, sa lahat, Panginoon, ng mga pinagdaanan namin sa life namin, napagtagumpayan namin to sa tulong mo, iningatan mo kami, proteksyonan mo kami, Panginoon. Lord, sa tulong mo lang to, sa biyaya mo lang po ito. Kaya kami ngayon nandito, nakatayo sa harap. Kaya kami ngayon nandito, nagpupuri sa iyo, sumasamba. Dahil iningatan mo kami, sinamahan mo kami, ginabayan mo kami, Panginoon, at higit sa lahat, minahal mo kami. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba, pinapapurihan, Panginoon. Patuloy nga na ikaw na manguna sa amin sa paglabas namin sa lugar na ito. Magkaroon kami ng bagong pag-asa, panibagong lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hindi sa lakas na nanggagaling lang sa mundo na ito. Tulungan mo kami na mas magtiwala sa iyo at sumunod sa kalooban mo habang naghihintay kami sa pagbabalik mo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila, pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating panghuling panalangin. Sige po.
Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, dahil narinig ka namin, na-experience ka namin ng iyong presensya. Nawa nga, Panginoon, sa paglabas namin sa lugar na ito, patuloy na mas ma-experience ka namin. Hindi lang mananatili dito or di lang namin mararanasan dito sa bahay-sambahan na ito, yung mga nasa online, sa lugar po nila. Nawa nga, paglabas namin, dala-dala namin ang pag-asa, dala-dala po namin, Panginoon, yung magandang balita, Panginoon, na nasa puso namin. At nawa nga itong magandang balita na ito, Lord, ibahagi namin, Lord, sabihin namin sa mga tao, tulad ng natalakay namin kanina, Lord, magiging tanglaw kami, magiging liwanag kami sa madilim na mundo na ito. Nawa nga paglabas namin sa lugar na to, kung kanina, medyo pundido ang ilaw namin, mahina ang ilaw, pero Lord, lalabas kami sa lugar na ito na mas malakas, Panginoon, ang liwanag namin. Magliliwanag kami sa madilim na lugar na ito, na mundo na ito, Panginoon, sa mga kapamilya namin, sa mga kapatid, mga kaklase, Panginoon, kaibigan namin na nasa paligid namin, kaopisina, Panginoon. Lord, gamitin mo kaming daluyan ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Magliwanag kami sa kanila. Nang sa ganon, Panginoon, makilala ka rin nila sa kanilang mga buhay at maging pagpapala rin po sila habang kami, Panginoon, naghihintay sa iyong pagbabalik. And Lord, sa mga kapatid ko na nandito, Lord, na may mga karamdaman, sakit, Panginoon, Lord, ikaw ang magpagaling sa kanila. Healing, Panginoon, na nagmumula sa iyo in Jesus' name. Pagalingin mo sila, yung mga nasa online, yung mga bisita namin na bago. Patuloy na mag-stay sila, Panginoon. Mas makita nila, Panginoon, yung kalooban mo sa buhay nila. And I pray, O God, na mangusap ka pa sa buhay nila, Panginoon, hindi lang po sa lugar na ito, kahit sa pagkatapos ng bahay-sambahan na ito, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na gamitin mo kami, pagpalain mo kami, Panginoon, at patuloy na samahan palagi sa mga gagawin po namin. Sa buong linggo po na ito, Lord, humingi kami ng proteksyon, pag-iingat sa iyo, Panginoon, na nagmumula sa iyo, at patuloy na ikaw, Panginoon, ang sumama sa amin, O God. Lord, we pray, O God, for promotion sa mga kapatid ko na nandito, na nag-work, Lord. I pray na ikaw ang mag-promote sa kanila. Naniniwala kami na yung promotion, Lord, ito ay nanggagaling sa iyo. Nakikita mo yung kanilang pagpapagal. Nakikita mo, Panginoon, yung kanilang ginagawang effort, Panginoon. Lord, alam ko na magbubunga po lahat ng ito sa tamang panahon. Sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, Lord, i-bless mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral. Lord, palakasin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom and knowledge, Panginoon. Matapos nila yung pag-aaral po nila hanggang sila, Panginoon, ay makapagtrabaho, Panginoon. And I pray na ikaw ang manguna sa mga kapatid ko na ito, sa mga ministry, Lord. Gamitin mo ang bawat isa sa kanilang mga spiritual gifts and talents, Lord. Patuloy na maging kagamit-gamit po sila sa iyong kaharian, Lord. Salamat po. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.